Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Napakainit ng balita ngayon sapagkat binalaan ng United States of America ang Turkey. Kaugnay ito sa ilang mga leaders ng Hamas na nakabase sa Qatar. Ayon kasi sa Qatar, pinaalis na nila ang mga leader ng Hamas. Ang problema mga kaibigan, tatanggapin daw ito ng Turkey. Ibig sabihin, doon na magkakaroon ng office ang Hamas sa Turkey. Kaya naman, binalaan ito ng United States of America. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Habang ikaw ay kumakain o nagpapahinga mula sa iyong trabaho o nakahiga na, pakinggan natin ang balitang ito. Mismong spokesperson ng Qatar Foreign Ministry ang nagkumpirma na ang opisina ng Hamas sa kanilang bansa ay hindi na nagpa-function. Ito ay mula nang nagbitaw na ang Qatar sa pagiging mediator nito sa ceasefire na pinag-uusapan ng Israel at ng Hamas. Dahil ayon sa Qatar, ang Hamas ay hindi raw nagpapakita ng sinyales na interesado ito sa ceasefire. Nilinaw naman ng Qatar na naroon pa rin ang office ng Hamas sa kanilang bansa. Yun nga lang, wala na ang mga leaders dito sapagkat umalis na sa kanilang bansa. Pero nilinaw ng Qatar na ang office ng Hamas sa kanilang lugar ay hindi pa nag-shutdown. Ayon naman sa ulat ng The Times of Israel na ang nasabing mga leader ng Hamas na nakabase sa Qatar ay lilipat sa Turkey. Ang problema mga kaibigan ay tatanggapin daw ito ng Turkey. Kaya naman, agad na nagsalita ang number one ally ng Israel na United States of America tungkol sa isyong ito. Ayon sa United States of America, hindi raw nila kayang tanggapin na ang mga terrorist organization ay magkakaroon ng isang marangya at komportabling buhay sa ibang bansa. Bansa na kung saan aliado pa ng United States of America. Ito ang sabi ng State Department spokesman. Kaya naman, binalaan ng United States of America ang Turkey nito lamang Lunes. Ang ginamit na termino ng United States of America para sa Turkey ay extradite Hamas. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay kinakailangang ibalik ng Turkey ang Hamas kung saan sila bansa galing or kinakailangan silang ihatid kung saan sila nagkasala. Kinikilala pa rin ng United States of America ang Turkey bilang allied country. Yun nga lang, hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng Turkey sa pagharbor sa mga leader ng terror organization. Ano ang silbi? Ano ang benefits ng Turkey? Bakit kinakailangan nilang itago ang mga terror leader? Ang Hamas kasi mga kaibigan ay tinagurian ng United States of America bilang terror organization at karamihan sa mga leader ng Hamas ay mga wanted pa ng United States of America at target din ito ng Israel. Isang Arab diplomat ang lumantad at nagpa-interview sa The Times of Israel nito lamang linggo at kinumpirma nito na ang mga Hamas leader ay iniwan na ang Qatar. Marami ang mga nagsasabi na baka ramdam na ng Hamas na hindi na sila ligtas sa Qatar maging sa Saudi Arabia, lalong-lalo na sa Ehipto at sa Gaza. Maging sa bansa na kanilang supporter ay hindi rin sila ligtas. Katunayan, ang kanilang pinakamataas na pinuno na si Ismail Haniyeh ay napaslang mismo sa Iran at nasa pangangalaga pa ng IRGC. Ngayon, ang iniisip ng Hamas ay mas ligtas sila sa Turkey. Ang Turkey ay isa sa mga tumutuligsa sa ginagawa ng IDF sa Gaza at sa Lebanon. Minsan na ring nanawagan ang Turkey sa lahat ng mga Muslim country na tumayo laban sa Israel. May bali-balita pa nga na di umano lulusubin ng Turkey ang Israel. Pero isang taon na mahigit ang nakalipas ay wala pang ginagawa ang Turkey maliban sa mga negative na pahayag nito laban sa pamunuan ni Benjamin Netanyahu. Marahil ito ang tinitingnan ng mga leaders ng Hamas kung saan sila kailangang kumanlong at hindi sila nagkamali. Sapagat ayon sa ulat, tatanggapin nga sila ng Turkey. Pero ayon mismo sa Israel, expected na raw nila ito. Katunayan, hindi pa raw ito nangyayari. Alam na nila na ito ang gagawin ng Hamas at nito lang nagdaang araw
confirmed at ito na nga ang nangyari. Ayon mismo sa Washington at nangako sila na ang bagay na ito ay kanilang lilinawin sa gobyerno ng Turkey na hindi raw karapat-dapat na ang gobyerno ng Turkey ay magkaroon ng business between Hamas. Kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa hakbang ng United States of America na harangin ang plano ng Turkey na tanggapin ang Hamas? Dagdag pa ni Miller na kinakailangang maintindihan ng gobyerno ng Turkey na karamihan sa mga leaders ng Hamas ay mayroon ng charges against United States of America at akusado na bilang mga kriminal. Kaya nararapat lang daw na ito ay i-turn over sa United States of America sa halip na ito ay kanlungin. At dahil mabilis nga na kumalat ang balitang ito at agad na nakarating sa pamunuan ng Turkey, agad silang nagsalita. Ayon sa kanila, hindi raw totoo na ang mga leader ng Hamas ay magkakaroon ng political office sa Turkey. Pero aminado ang Turkey na merong mga Palestinian terror group bumisita lamang sa kanilang bansa. Marami tuloy ang mga nagsasabi kung ganon, malaya pala ang mga leader ng Hamas na tinagurian ng United States of America na mga terorista na pumasok palabas lamang ng Turkey at walang ginagawa ang gobyernong ito. Ayon mismo sa Turkish diplomatic source, and I quote, Hamas Political Bureau members visit Turkey from time to time. Claims that indicate the Hamas Political Bureau has moved to Turkey do not reflect the truth. Todo tanggi ang Turkey sa accusation na ito. Para sa kaalaman ng karamihan, ang Turkey ay bahagi ng NATO at palagi nitong kinukundina ang ginagawa ng Israel sa Gaza at Lebanon. At higit sa lahat, ang Turkey hindi nila ikinonsider ang Hamas na terrorist organization. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga pahayag ng Turkey? Ipaalam lamang ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Antabayanan lamang ang mga susunod pang kaganapan dito sa Middle East, sa Israel, sa Lebanon, sa Gaza, sa Iran at sa buong mundo. Dito lamang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, napakalaking tulong sa akin yan. Pasubscribe na rin ng ating napakaliit na channel na ito. At nais ko ring personal na pasalamatan ang ating mga subscribers, mga silent viewers at maging ang ating mga bashers. Dahil kung wala kayo ay wala rin ang channel na ito at dahil sa inyong panunood ay nakakalikom tayo ng kaunting halaga na siyang ginagamit natin sa ating feeding program dito sa isang isla sa Cebu. Namimigay tayo ng bigas, tsinelas, damit at iba pa, lalong-lalo na sa mga tao na talagang kinakailangan nila ng tulong. At kung sakaling nais nyong maging bahagi ng programang ito, ay maaari nyo po akong kontakin dyan sa aking email address na nasa description. Hanggang dito na lang ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.